Treasure Hunting Weekend. Mga katiyats, kami ngayon ay papunta sa medyo malayong lugar at merong i-detect na hukay ng ating mga katiyats. Ito yung aming na puntahan noong nakaraang 2 buwan at ngayon ay sabi nila meron daw malakas na detection kaya gusto nilang ipa-confirm sa aking team. At meron kaming bagong kasama dito, si Magneto Man. Magneto kasi yung kanyang gadget ay mayroong malaking magnet na gamit pangdagdag sa detection kung magkapareho ba ng detection ang lahat ng mga gamit. Okay, at kasama pa rin ang The Invisible Man at saka The Pendulum. Okay, so ito na kami sa site mga katiyads. Sit back and relax. Trabaho muna tayo. At shout out nga pala sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Okay, gamit ang dowsing ay inikot ko ang area baka sakaling lumipat or nawala sa kanilang tunnel ang detection para makasigurado tayo na nandyan pa rin kasi malakas daw ang detection ngayon diyan mismo sa kanilang hukay. Congratulations sa mga nanalo ng aking dowsing raffle. Merong 5 nanalo, hindi ko binabanggit ang mga pangalan kasi noong unang paraffle ko niyan ay merong mga nagchat-chat sa mga nanalo na mga scammers, kaya hindi ko na pinopost kung sino ang mga nanalo, pero alam nila na nanalo sila at merong 5. Kaya kung sana malaki ang revenue ng The Golden Boy or The Good News Daily ay makapagparaffle tayo monthly. Pero I'm sure next month magparaffle ako niyan muli. Kaya bisitahin nyo yung isang channel ko, The Good News Daily TV. Doon kasi ako kumukuha ng mga winners para naman lalaki ang subscribers ng channel. Yun lang ang inyong maitulong sa akin at ako naman ay tumutulong sa pag-analyze at pag-decode ng inyong mga markers. At ito si Magneto Man, no? Napakalaking magnet niyan at meron siyang mga anti-decoys na dala-dala. Ito yung semento doon sa layer ng nasa 5 meters. Ganyan lang ka nipis, mga 5 inches ang kapal. Semento daw yun, tinest nila sa kalamansi. Bumubula ang kalamansi diyan kapag semento. At tinidetect ko rin baka malakas ang iron content nito para malaman natin na baka ito yung mga nag-detect sa kanilang mga gamit. Okay, mayroong iron content pero hindi gaanong marami. Yung parang semento na yan na durug-durug na. O semento ba yan? Sabi nila talagang semento daw. So okay. So kung semento yan, malaking posibilidad na mayroong ibinaon. The Pendulum Man, test niya ang ground kung meron pang detection sa pendulum. Okay, so nakumpisang umikot. So meron pang detection.
Ayan, ang pendulum kapag nabuksan nyo na ang lupa, halimbawa nahukay nyo na, umiikot na yan sa palibot ng hukay. Hindi na siya makapag-pinpoint. Baka magtaka kayo kung may pendulum kayo, baka sabihin nyo napakalaki naman ng ano nito, ng area. Ganyan ang pendulum, ang kanyang karakter. Kapag nahukay ang lupa, nabuksan, lalaki ang kanyang detection. Pero pag hindi pa nagalaw ang lupa, mapinpoint niya pa yung sintro. Kaya dito napansin nyo, 5 hakbang ay iikot pa rin yan. Pero malapit dito sa hukay, sa tunnel. Ang tunnel meron ng 5 meters deep. So safety pa yung 5 meters. Ngayon kung maghukay kayo mga katiad sa mga bago pa lamang, kapag makarating na kayo ng 7 meters, mag-umpisa na kayo pag lagay ng timbers. Kasi delikado na kapag guguho na sa 7 meters, 8 meters, mag-umpisa ng mag-bar down ng lupa dyan. Pero sa 5 meters, 4 meters, safe pa yan na hindi gagamitan ng sidings or itong timber or casing. Yan. Kaya dito, kita natin wala pang casing, wala pang side timbers ang kanilang hukay kasi 5 meters pa. So, ito, final test. Kung meron pa bang detection sa pendulum. So, ayan. Umiikot. So, positive. Positive pa rin ang area. Ito ang mahiwaga sa ang mysterious sa treasure hunting. Minsan nawawala ang signal, at nang balikan nyo sa susunod na araw ay babalik. Dito ang ginawa nila ay nag-alay sila muli nung nawala ang signal nung nakaraang 2 buwan. Nag-alay sila ng itong pagkain or offering sa lugar at humingi ng paumanhin or sorry kung ano man ang mga nagawa nila na mali noong una. Kasi biglang nawala diyan ang signal. Meron talagang talinghaga itong mga ganito na treasure hunting. Kasi ayon sa mga legend at alamat na itong mga gold kapag naibaon na ng matagal sa lupa ay aangkinin na yan ng mga anito or mga espiritu na mahilig sa gold. Kaya tinatago yan nila. Kaya hindi nila yan ibibigay, kaya nawawala. Tinatago. Makapag-manipulate kasi yung mga spirits na yan, yung mga tagabantay. Hindi lang yung mga binaril ng Hapon na naghukay na ang tagabantay ng treasures. Meron ding tagabantay na hindi tao, yung mga elemento lamang lupa. Ayaw kong maniwala niyan, pero sa katagalan ay maniwala ka na rin yan pag matagal na kayo dyan sa treasure hunting. Okay, so ayun na sa baba si The Pendulum. Ang hinahanap niya dito ay ang level kasi baka lumampas malalim na nalampasan yung item. Ang pendulum ay magandang pang test ng level kasi hindi yan mag-swing kung hindi nasa level ng, halimbawa dito, baka dito lang sa 3 meters lumampas. So malalaman kung saan nag-swing. Doon ang level na drifting. Okay, vertical pa kasi itong tunnel, so
pwedeng merong kaunting adjustment yan. Pwedeng mag-drift left, right, east, west, or north, south. Ito ang liliit ng hagdan. Kakatakot, baka mabali yan. Dito gamit ang Nokta Macro. Ang Nokta Macro ay gawang Turkey. Nabili ko yan sa Bourbon. Noon, tagal na. 3 taon na yata o 4. At kung gusto niyong bumili ng mga detectors na legit, na merong warranty, tawagan nyo si Roniel Bourbon sa kanyang number 0975-6675-030. At magtanong, ang maganda, sabihin nyo kung magkano lang ang budget nyo. Halimbawa, 40,000. Hahanapan kayo nila ng magandang detectors na bagay sa'yo. Yun lang ang gawin. Sabihin kung magkano talaga ang budget at para mahanapan kayo. Ngayon, pwede rin mag-ipon kayo para sa gusto nyong scanner or detectors. Kinakalibrate ko muna ito bago ako bumaba itong aking Geo Hunter sa itaas. Kaya alam ko kung tataas ang reading nito, ang ilaw kapag tataas. Sa itaas ito 1 bar lang. So kung 4 bars or 5 bars dyan sa ilalim, ay pwedeng merong talagang kakaiba. Merong laman. Pero hindi tayo tiyak kung natural gold or natural minerals or itong historical golds or historical items katulad ng yung sa Daophir or Yamashita Treasures. Okay, dalawa kasi yan na klase ang gold na matagpuan natin sa ilalim ng lupa. Kapag nagtreasurehan tayo, pwedeng natural minerals or natural gold, gold nuggets or gold powder or bina. Ito yung unang level na tinest ko. Yan ay ano pa yan, 3 meters. So wala, nakita nyo, isang ilaw lang yan, isang LED lang. So katulad lang ng sa itaas na reading. So normal ang lupa dyan. Yung gagawin ko, bababa pa ako ng another 2 meters or 1 meter pababa. At then i-detect ko muli. Ang hinahanap ko yung malakas na detection na level. Kasi baka lumampas ang hukay o baka kulang. O baka mababaw pa pero sa advice ko naman na wag nang paabutin pa ng 10 meters kasi delikado na. Ang hinahanap naman natin ay mga small deposit lang. Sa ganito kalaki, kung nakita niyo mga katiyatso, ito'y 1 meter by 1 meter na opening ng vertical tunnel. So sa ganyan ay maliit pa yan. Isipin nyo kung maggamit tayo ng backhoe, di ba? Parang swimming pool ang laki. Ganyan ang kalaki. Mga 2 by 2 meters talaga ang gawin nyo kapag gagawa kayo ng hukay. Kasi katulad niyan, mag-drifting na naman sila kasi hindi na sintro. Kasi maliit ang opening na ginawa. Kung 2 by 2 yan, tatamaan na kung meron. Yan ang gawin nyo kapag mag-supervise kayo ng tagahukay na 2 by 2 meters talaga. Malaki talaga ang opening. At ang maganda kapag malaki, magkakilos ang 2 tao sa loob. Kung maliit, 1 tao lang makapasok diyan. Tawag nga namin diyan ay ilaga or daga tunnel. Yung maliit lang. Parang sa daga lang. Okay, kaya yan ang maganda, yung maluwang na paghukay. Matagal nga lang pero hindi kayo pa ulit-ulit at
madali ang tsansa or malaki na matamaan ang item. Okay, so dito malakas ang dito detection ito na level. Ito rin yung na-detect ni pendulum na level na nag-swing ang kanyang pendulum. Kaya susunod dito, lalabas na si pendulum. Ang susunod ay si magnetoman sa kanyang magnet gadget. Tuturo din yun kasi kung itaas o baba. Kaya sinama namin si Magneto. Ito yung huling level na aking dinidetect. At dito sa level na ito at yung kanina ay malakas. So mayroong 2 meters na kapal bali ng lupa na malakas ang detection. Sa side na ito, sa may bandang kanan. Katulad niyan, ang bandang kanan yan, yan ang na-detect sa ibabaw ng pendulum at dowsing. Ang dowsing ay ayon sa mga expert sa Amerika ay makapag-detect talaga. Makapag-detect siya ng tubig, makapag-detect ng oil. Kasi ginagamit pala yan sa paghanap ng oil source kapag nagmimina ng langis doon sa ibang bansa. So, halimbawa, maglagay ka ng sardinas na flax and oil, na tuna, na dilata, ma-detect yan ng dowsing. Makadetect din yan ng nalalatang mga metal. Kaya malaki ang tsansa na kapag natamaan nyo, it's either oil, water, or minerals talaga ang tatamaan or ginto. Ngayon, ini-small kasi yung dowsing na yan. Ngayon, kung meron na kayong scanner, makikita nyo rin ang inyong scanner ay palaging mayroong pula. Ang pula, yan ay gold sa scanner. Ngayon, hukay kayo. Ipag-hukay nyo bato lang. Kaya dyan ma-realize nyo
na ang mga bato na may minerals ay na-detect yan sa mga scanners as gold. At bibigyan kayo ng scanner ng lalim at ng laki nito. At yan yung malalaman sa laki. Kapag masyadong maliliit na mga pula, so hindi yan gold. Hindi yan gold box. Hindi yan yung treasure box. Yan yung bato. Kaya marami akong nakilala na may scanners. Hindi naman gaanong marami. Nasa 3 lang. Pero yan ang naobserbahan ko sa kanilang scanners. Ay palagi talagang may pula. Yung pinuntahan ko nga sa isla, pina-scan yun. Pulang-pula talaga sa scanner. Ngayon ang ipahukay ay wala. O anong masabi nyo? Halos magkatulad lang yan sa dowsing. Kaya kung mamaster nyo ang dowsing, divine rod kasi yan, pwede nyong matanong na yan. Pwedeng tanongin nyo kung may laman ba itong lupa na ito o wala. Sasagot ang dowsing. Ang sagot niya ay mag-ikis siya kung meron, at kung wala ay hindi siya kikilos or bubuka siya bubuka. Yan. Kaya subukan nyo sa mga nanalo ng dowsing ko, subukan nyong i-practice yan at tanungin nyo. Kahit nga numero sa luto, sa Swertres ay sasagot yung dowsing nyo, pero huwag nyong gamitin yung dowsing nyo na pangsugal nyo. Halimbawa, sa sabungan, sabihin mo, saan ba tayo pupusta? Sa kaliwa o kanan na manok? Yung mga dowsing na ginagamit nyo sa mga ganyan, sa sugal, sa witching, or itong mga ginagamit nyo sa mga baraha na dowsing, kung sasagot nga yan kung anong baraha yung nakatago. Ang mga ginagamit nyo sa sugal na dowsing o sa mga katanungan lamang, tinatawag yan na witching rods. Huwag nyong gamitin sa treasure hunting. Kasi iba ang mga spirits ng treasure hunting, iba rin yung sa mga sugal. At ayon sa mga eksperto sa labas ay huwag nyong pahawakan sa iba kasi ma-reset yung kanyang frequency. Iba-iba kasing frequency ang bawat tao. So yung dowsing mo, instead na tuned na sa'yo sa frequency mo, ay mabago siya muli. Okay, meron akong pinanood niyan na yung contest sa Amerika sa paggamit ng dowsing. At totoo naman, 3 dowser ay pareho ang kanilang na-detect na box. Pinahanap kasi yung box na may gold o yung box na walang gold. So doon sila napunta sa merong ginto. Kaya totoo ang dowsing. Kaya nga lang merong itong tinatawag na weakness or nemesis. Ito yung tubig at saka oil deposit. At makapaghanap din ng chamber, halimbawa may ibinaon na box na hollow, madetect yung hollow na yan. Kaya madetect niya ang mga septic tank na nakabaon, kasi ang septic tank ay parang chamber yan. Yan ang maganda sa dowsing. Kaysa wala kang gamit, mas maganda na mayroong dowsing rods. Kaya yan palagi ang pinapadala ko sa aking mga masugid na taga-subaybay. Kaya by March, magparaffle na naman ako, 5 na naman ang manalo sa aking channel na The Good News Daily TV. Okay, kaya subscribe niyo yun mga katiyats na channel. Maganda naman doon mga reaction sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo sa Pilipinas. Okay, so ayan si Magneto man, bumaba talaga doon sa pinakababa para malaman kung nasa baba o nasa itaas ang detection gamit ng kanyang magnet. Iwan kung paano ginawa yan ng mga na magnet. Magnet ang nagpa-power ng kanyang gamit. At naroon na rin ang The Invisible. Okay. At tapos na.
So, akyat na ang mga ito. Nagtaka kami sa apat kami na nag-detect ay halos kunti lang ang diferensya, pareho na spot ang na-detect namin. Pagdating ko dyan, hindi ko tinanong kung saan ba na-detect nila banda. Isang dangkal lang ang ang diferensya sa na-detect nila nitong mga naghukay nito. Kaya maganda, ang ibig sabihin meron talagang something na anomalya sa banda na yan, sa bandang dyan, sa kanan. Nagumpisa ng lumubog ang araw, 5:30 in the afternoon, mga katiyats. Madilim na ang paligid, kaya nga may ilaw na dito. Ang treasure hunting nga pala ay maganda lang tingnan ito sa video sa YouTube, pero sa totoo niyan nakakapagod. At kung hindi mo mahal ang gawain na ito, ay talagang titigil ka na. Pero kapag nasaniban ka na ng tinatawag na wakwak o naging ungo ka na sa treasure hunting, ay wala ka nang magawa. Kasi nasa iyo na yung tinatawag na curse of Yamashita Treasures. Yan ang isang curse ng Yamashita, yung hindi ka natitigil, hanap ng hanap. Kahit nawala, hanap pa rin hanggang tatanda. Pero, sabi nga nila, darating ang araw na matamaan ka rin ng kidlat. Parang, ang tsansa kasi parang tatama ka ng kidlat niyan, katulad din ng luto. Ang tsansa, kaya, at least, merong nanalo sa luto at meron ding nakahukay ng Yamashita, pero hindi 100% na lahat ng hunters ay makahukay nito. Kaya swerte-swerte lang talaga ito. At yun nga ang sabi ko sa inyo, maganda lang tingnan ito sa YouTube. Pero pag uwi namin dito, nako, ang daming labahan, putik na putik, makati ang katawan, dahil sa mga tumutulo dyan na tubig na makati. Kaya mahirap ang treasure hunting. Pero magandang subukan. Subukan nyo. Mga katiyat, mga bago pa lamang sa channel, baka magustuhan nyo ito. Pero sabi ko sa inyo, ay nako, maganda lang ito tingnan sa YouTube at sa mga videos. Okay, so positive ang area. Kasi apat na kami nag-detect nito. Kudos to the Magneto man. First time niyang sumama sa grupo. At kami magpaalam na God bless you all, mga katiyats, at ingat kayong lahat dyan.